Ito ang Tarlac Circuit Hill and we are having our time attack event hosted by Carrera Pilipinas. Pero hindi lang ito basta pabilisan kung sino may pinakamababang oras sa finish line. Tagisan din ito ng skills, technique, diskarte, decision making at kung paano mo paliliparin yung coaching dala mo. At ito ang mga things to consider kung gusto mong sumali sa karera. Very crucial ang practice pagdating sa mga ganitong track na hindi mo kabisado, na bago pa lang sa'yo. Siyempre for your safety din, para sa'yo, para sa kotse mo. Siyempre para rin sa mga ibang tao na pwede mong masaktan kapag naging careless ka. Isa sa mga i-consider nyo din guys, yung driving condition. Kung nasa condition kayo mag-drive, sasakyan nyo, dapat at least a day before, na-check nyo na yung kotse para wala maging aberya. And syempre yung weather din. Pero naman tayo mga apps na malalaman nyo kung ano yung weather sa mga next few days para at least alam nyo kung anong gulong yung gagamitin nyo o kung paano yung diskarte yung gagawin nyo sa pag-drive. One of the things you need to consider guys is yung paddock etiquette. Especially sa mga shared parking and shared paddocks. Kasi may mga paddock na tabi-tabi at may mga team na sa isang paddock 4-5 kotse ang naghahati-hati. So make sure na kapag ipapark nyo yung sasakyan nyo na hindi kayo nakakaabala sa iba, hindi kayo nakaharang sa driveway, and accessible yung mga madadaanan ng ibang tao, especially sa mga trailers, kasi kailangan kumain ng malawak na kalsada ang mga may hatak-hatak na trailer. At the same time, safety din ng sasakyan nyo kasi kung lahat kayo cramp sa isang lugar, malaki talaga ang chance na masagi yung sasakyan nyo. Kaya ayun, ingat lang kasi ayaw natin mangyari yung mga ganung bagay. So as you can see guys, meron tayong mga marshal, meron tayong mga organizer, and very crucial din na makinig kayo sa mga sinasabi nila, especially when it comes to track explanation. Kung ano yung papasukan yung linya, kung saan kayo lulusot, saan kayo lalabas, saan kayo liliko. Meron namang mga briefing bago magsimula lahat ng karera. So very crucial yun. Kailangan attentive kayo doon, kailangan makinig talaga kayo doon, kailangan sobrang focus kayo sa sinasabi ng mga marshals natin kasi para sa inyo din yun guys. So yun guys, no, isa sa mga bagay na i-consider nyo rin yung safety para sa sarili nyo bukod sa safety ng safety features ng kotse nyo. For example, balaclava, yung iba dyan fireproof, syempre protection sa mukha. Oh, hindi. Ayan, gloves para sa ito. steering wheel grip. Ito. Yan. Tsaka syempre para maganda din yung kapit niya sa manibela. Lalo sa mga suede. Shoes, racing shoes, syempre para mas ramdam nyo yung pedal. So, Gilid to. Hindi kaya mataba eh. So ito isang example ng racing shoes. Ito naman OMP. And kung mapapansin nyo, yung swelas niya manipis lang talaga. So para ka lang talaga naka-medyas na may swelas. The reason why na yung swelas niya hanggang ganun. So kapag nag-drive ka, nandito sa flooring to, so hindi siya dudulas. Dahil goma nga, meron siyang extra grip. So ayun. Aside sa safety features para sa sarili nyo, safety features naman sa sasakyan. For example, itong Yaris ni Sir Glenn, wag na wag kakalimutan itong helmet. Helmet, crucial, importante, tsaka hindi rin kayo papayagan ng mga marshal na lumaro kapag wala kayong helmet. Steering wheel na suede yung texture niya para mas makapit. So hindi siya naka-quick release kasi may tendency na nabubunot or na huhugot yung manibela during sa pagliko-liko. Okay. So racing seat, bucket seat usually na non-reclinable para tuwid. Etong mga gilid na to para hindi ka tumapon, para hindi ka alam yon, left and right habang lumiliko-liko kayo. And syempre etong harness natin or seat belt. Kasama na din ang pag-check ng gulong kung pudpud na ba or expired na, at tire pressure na depende sa track layout at track condition. Kaya sobrang mahalaga ang practice at pre-race briefing. Isa sa mga bagay na pwede nyo i-consider kapag may budget na kayo is eto, trailer. So yun pa rin, parking etiquette still applies. No? Ilalayo mo sa daanan, itatabi mo kung saan na hindi nakakaabala sa ibang mga tao. Tulad nito, ito yung driveway. Diba? Actually mas madali kung nandito lang yung trailer or ililikod nyo doon sa likod ng sasakyan na pula na EK. Pero syempre hindi naman siya madaling iusog kung sakasakaling kailangan iusog. So yan.
i-park nyo guys yung mga trailer nyo sa mga pwesto na hindi nakakasagabal sa ibang karerista at sa ibang tao. Meron din naman mga designated parking area sa mga trailer, especially sa Clark, no? Meron doon mga parking for trailer talaga. Ayan. Usually pang hatak, pick up. SUV pwede naman, actually same lang sila. The reason why na mas common na panghatak ang mga pick up kasi pwede kang maglagay ng gamit, gulong, mga equipments, tsaka mga tools dito sa area na to. Or kahit magtagas-tagas yung langis, okay lang. Unlike sa SUV, syempre maangamoy sa loob. Eto, sinakay ito sa trailer para hindi magamit yung gulong, at the same time ma-preserve yung engine dahil pang laro lang siya. Kung makikita ninyo, maliit lang yung rod, naka-fuel cell, so hindi talaga siya pang biyahe. Full race car. Dati right hand drive to, na pwede mo siyang i-left hand drive. Depende kung ano trip nung driver, kung saan siya mas gamay. So ayun, kung may mga budget na kayo, nakalog-log kayo, pwede kayong bumili ng mga SUV or pickup na panghatak ng mga gantong race car. Magaang lang naman to. Tapos yung mga trailer, siguro mag-budget kayo ng 100,000. May matino na kayong trailer nun. Okay, so another thing to consider guys, kapag nandito na kayo sa loob at nakapila, be patient. So lahat yan naghihintay, lahat sila naghihintay ng turn. Hanggat maaari po sana, huwag tayong sumingit. Hintayin natin yung turn natin. Alam natin na mainit. Yung mga ibang race car natin, wala talagang aircon. Tinatanggal talaga yan. Especially dun sa mga nakaleksan. So yun, konting patience, konting taste lang. Iwasan po natin sumingit para masaya po ang laro natin. At pagpasok mo sa loob ng truck, damahin mo yung moment. Damahin mo yung adrenaline rush. Pakabugin mo yung dibdib mo para sa best time mo. Isagad mo yung liko hanggang sa kilabutan ka. Apakan mo yung silinyador hanggang sa malula ka. Dahil deserve mo yung throttle therapy na yan. So that's for today guys, for Borspec Media Racing 101 with Papi Uno Mads. Meron kaming Racing 101, meron kaming Tuning 101, at meron kaming Car Scene 101. Iba't ibang klase na mga car scene, car tuning, and car racing ang ipapakita namin sa inyo. So like na lang, comment down below, subscribe, and pakiclick na lang yung bell button dito para update kayo sa mga uploads namin sa mga susunod pang mga kabanata. Bye-bye!